Justin Brownlee tutok na sa pagpapakondisyon at pagkahanda na ito para sa qualifiers ng FIBA World Cup at talagang sobrang lapit na rin ng second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, kaya naman yung ibang Gilas players na libre na ay nagsisimula na nga ring magpalakas para sa big event na paparating, nang sa ganon ay nasa kanilang peak na sila pagdating ng laban. Bigger Gilas, ito ang gagamitin ni Coach Tim Cone laban sa team ng New Zealand at Australia, at maganda ito para sa ating national basketball team dahil na rin sa papalag tayo sa loob ng paint at hindi lamang basta-basta papalag, talagang lalaban at may chance na manalo dahil na rin sa meron tayong kay Soto sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Hindi nga lang natin nagustuhan ang paghabol ng kontak ng kalaban sa paa ni Kay Soto. Maganda na ang landing ni Kay pagkatapos ng kanyang depensa, yun nga lang may pakalawit pa sa paa ni Kay Soto kaya naman ito ay nawalan ng balanse na nagresulta sa sprain. Butin lamang at hindi ito malalang injury. Narito ang recovery time ng sprain injury ni Kay. Nakita natin na ang mild sprain ay nasa 5 to 14 days ang recovery nito, sa moderate naman ay nasa 3 to 4 weeks, at ang severe kung merong punit o rupture ay umaabot ng ilang buwan. Kaya napakaswerte natin dahil na rin sa unang assessment nga sa injury ni Kay Soto ay mild sprain lamang ito, hindi ganon kagrabe pero kakailanganin pa rin ng ilang araw o linggo para sa recovery, at tignan natin mamaya posible at may chance na makapaglaro na si Kay laban sa team ng Yokohama B Corsairs. Isang magandang laban ang mapapanood natin, Gilas laban sa team ng New Zealand at Australia. Ito na ang upcoming games ng Gilas at nakita natin si JB na nakalock in na sa mga larong ito, nasa conditioning mode na, hindi nagpapabaya, tuloy lang sa ensayo. Alam niya na may Kay Soto silang makakasama sa Gilas at iisa lang ang ibig sabihin nito, gagaan ang laro ng Gilas dahil na rin sa malaking tulong ang maibibigay ng isang Kay sa loob ng paint, mapa-open sa depensa at pagkuha na rin ng rebound. Coach Tim Cone nakuha na nga ang tamang formula at nagaw nilang makapagpataob ng dalawang malalakas na team sa FIBA. Yun nga lang hindi ito nagtagal dahil na rin sa injury na inabot ng ilan sa kanyang key players, lalong-lalo na itong si Kay. Pero ngayong comeback is real nga para dito kay Kay Soto. Makakapaglaro siya sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers para sa Gilas team. Meron pang eksaktong 1 month bago ang araw ng laro at sobrang lapit na ito. Alam natin na ilan sa mga fans sasabihin na dapat nag-iensayo na ang Gilas, pero kaya nga solid core ang binuo ni Coach Tim Cone na team, nang sa ganon ay cumulative ang ensayo. Ibig sabihin nito tinutuloy lang nila ang kanilang sinimulan at hindi pa bago-bago ang kanilang lineup, kaya walang back to zero kada session. Hindi kagaya na kapag bagong set ng mga players ang ginamit mo ulit ay back to zero na naman ang chemistry maging ang routine of plays, pabago-bago, mas malilito ang mga players at mas hindi sila makakapag-perform ng mabuti. Hindi kagaya ng ginawa ni Coach Tim Cone, pa isa-isa o dalawa lamang ang dagdag bawas sa kanyang final 12. Mas madali ang adjustment at improvement sa sistema. Sasabihin na naman ng iba na kabisado na ng kalaban ang triangle, pero alam naman natin na ang konsepto ng sistema ay nandun pa rin at pwede mo itong i-improve o baguhin ng konti, kaya hindi rin pare-pareho palagi. Pwede rin na mag-switch ang mga players kung sino ang magiging go-to guy o yung titira, kaya naman tiwala pa rin tayo sa diskarte ni Coach Tim Cone. Malakas at maganda pa rin ito sa FIBA competition. Gagamitin ulit ni Coach Tim Cone ng kanyang final lineup na subok na yung nagpapataob ng malalakas na mga teams, kaya naman inaabangan ng mga Pinoy basketball fans ang Gilas sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Game day nga rin ng Koshigaya Alphas ngayong araw at posible na makapaglaro si Kay, posible rin naman na hindi. Kung maglalaro si Kay Soto, maaari na maging limitado ang kanyang playing time at posible rin na maibabad nga siya, depende na kung baliwala ang kanyang sprain o talagang nawala na ito, totally recovered na si Kay Soto. Mapapansin naman natin kapag hindi pa 100% si Kay, ito ay kung limited naman ang kanyang playing time. Kung tayo lang ang pagpipilian, gusto natin na limited o hindi na muna maglaro si Kay Soto, nang sa ganoon ay nasa kanyang peak pagdating ng laro ng Gilas dahil nakita na natin na ang gusto natin makita sa kanyang comeback game, nasa kanya pa rin ang lakas ng isang rim protector. Hindi pa siya gaanong nakakapag-adjust dito dahil sa iyon pa lamang ang kanyang first game mula sa 1 year na hindi siya nakapaglaro, pero napabilib na niya tayo at maganda ang laro na kanyang ipinakita. Halos walang nagbago, solid na rim protector pa rin. Yun nga lang hindi talaga natin nagustuhan
man ang pagkaka-injury ni Kai mula sa contact ng kalabang players sina Jaman o hindi natin ito gusto dahil posible at pwedeng naging mas malala ang injury na nakuha ni Kai pero buti na lang talaga at hindi nga ito ganon kagrabe.